Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, kumalas na. Nako, Soton mapapalayas na, kinasa agad. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan nating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. Ayan, at palike na rin po ng video ito mga karibin natin. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So ayan mga kababayan, bago po natin pakinggan at bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin ito. Si Katunying mga kababayan Ito po, si Katunying. Nagising na si Katunying mga kababayan. Speaker Romualdez, mag-resign ka na. Ayan, ayon po yan kay Katunying. Tila nagising na rin si Katunying matapos maglabas ng panawagan na bumaba na sa pwesto ang pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez sa gitna ng pagkakadawit nito sa korupsyon. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng opinyon at reaksyon. Ito na po. Masyado nang malala po ang sitwasyon ngayon mga kababayan. Huwag na po sanang dumating ang oras o araw na ang ating mga kababayan ay mapupundi na magpunta na sa kalsada. Huwag naman po sanang mangyari. At huwag naman po sanang mangyari na dahil sa inis ng ating mga kababayan, sa inis nating lahat, tayo na mga nagbabayad ng buwis, magdeklara na tayo sama-sama na huwag na tayo magbayad ng buwis. Na kahit na filing, halimbawa ako, nagninegosyo ako. Sabi ko, hindi ako magbabayad ng tax. Pwede ko bang, paano kung magkaisa ang maraming mga Pilipino na ganun ang gawin? Paano ang buhay natin? Kaya kailangan umaksyon ng presidente dito. Sukdulan, ito wag na po kayong magagalit sa akin, mga taga-Congress. Sabihan mo na po, Mr. President, si Speaker Martin Romualdez to voluntarily file a leave of absence. That's number one. Or altogether, mag-step down sapagkat ang sama na po Ang sama na po nang nangyari. Yung 2025 budget, malala na po. Total, nagkaroon na ng palitan sa Senado. Palagay ko naman, wala na masama na magpalitan sa House of Representatives, Mr. President. At kung gusto talaga nating seryosong bakbakan dito, talagang may mangyari sa buhay natin ng mga Pilipino. Hindi lang basta may makasuhan. Dapat may makita mga Pilipinong nakukulong at So yan, tama mga kababayan, hindi lang makasuhan o hindi lang investigasyon. Dapat ay may makulong, di ba? At tama yung sinabi ni Katunying mga karibin natin na bakit sa Senado nagpalit na ng liderato pero dito po sa House of Representatives na kung saan dyan tuloy ang may pinaka, nakikita ang korupsyon. Matindi. Hanggang ngayon hindi pa rin po nagpapalit ng liderato. At sinasabi nga nitong mga congressman na okay naman yung leadership ni Speaker Martin Romualdez, Okay naman yung popularity ni Romualdez. Okay naman yung ratings ni Romualdez, Kayo lang po ang okay kasi siguro nakikinabang kayo. 'Di ba? Paano yung mga hindi nakikinabang? Paano yung mga nagbabayad at nagkukontribute ng buwis na inyong kinukurakot? Parang masakit pakinggan yung mga sinasabi nyo, patungkol po kay Romualdez, di ba? Na ang galing ninyong magnakaw. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto. Pasadahan din po natin ito si Senator, si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po kasi dito ni President Bongbong Marcos Jr., sabi niya, isa sa mga napakahalaga sa akin, malaman paano tayo napunta sa ganito. Ba't nagkaganito yung gobyerno natin? Kanino bang gobyerno ito? Bakit kami ang tinatanong mo? Di ba mga kababayan? Sabi niya, bakit nagkaginito? Paano? Sabi niya, ulitin ko, bigla akong napabigyan ng reaction kasi hindi ko mapigilan .
Isa sa mga napakahalaga sa akin, malaman paano tayo napunta sa ganito. Ba't nagkaganito yung gobyerno natin? Paano nangyari na ganito ang nangyari? Naging bidding. Ganito ang pagbigay ng kontrata. How did this happen? Evolve? Yan. Ako ba? Kami ba? Kami ba ngayon ang tinatanong mo? Taong bayan bang tinatanong mo? Gobyerno mo yan. Di ba? Dapat talaga siguro sabay na kayo ni Speaker Martin Romualdez na mag-resign. No? Because from the looks of it, mga karibin natin, parang wala kang alam, President Bongbong Marcos Jr. Yet you are the president of this country. No? Tapos sa amin ka magtatanong. Magtatanong ka na bakit naging ganito ang gobyerno. Kayo nga ang gobyerno eh. Bakit hindi mo sabihin, bakit naging ganito ang governance ko? Diba? Bakit naging ganito ang pamamalakad ko? Yun ang magandang tanong sa sarili mo. Because ikaw lang din ang makakasagot niyan eh. Baka pag kami ang sumagot, maiyak ka po. Pag taong bayan ang sumagot niyan, nako, baka mapahiya ka lang. Diba? Pag tayong taong bayan po, lalo na mga ordinaryong Pilipino na gigil ngayon, no? Baka mapahiya ka lang, baka sabihin nila, Diyos ko po, ikaw po ang gobyerno. Bakit ka sa amin magtatanong kung bakit nangyari yan sa gobyerno mo? Sa administrasyon mo? Diba? Kaya nga tama yung sabi ko kanina, siguro that is my opinion only mga kababayan na dapat siguro magsama na sila ni Speaker Martin Romualdez na mag-resign eh. Diba? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Tingnan natin yung mga naging comment ng ating mga kababayan. Sabi po dito, ang galing nyo pong maang-maangan, Mr. President. Pero di bali na, ang importante sa taong bayan, si Inday Sara na ang susunod na presidente ng Pilipinas at aayusin niya lahat ng maiiwan mong kawalang hiyaan. Yun nga sabi niya, sama ka na lang sa rally para matuwa mga tao. Sabi niya nga kung hindi nga raw siya presidente, malamang nakiisi siya sa rally ito, sa rallying ito, 'di ba? Sa rallying gagawin. Teka lang, are you serious, Mr. President? Anyway. Ginagago na lang tayo, PBBM, bumaba ka na. Kung ayaw mong magaya sa Nepal, nako po, yari na. Tanong mo sa confidential fund mo, Gong, nako. Huwag na natin pag-usapan yan. Makakarabi natin ng mga confidential. Napakalaki po ng confidential fund niya. Tapos itong tanong niya, hindi niya pa masagot. Nako po. Diba? Okay. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Samantala, ito naman po si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po dito, I fully support President Ferdinand R. Marcos Jr.'s statement that no one is exempt from accountability. Ayon po yan kay Speaker Martin Romualdez. Ay nako po. Totoo. No one is exempted, no? From accountability. Kaya kayong dalawa ni President Bongbong Marcos Jr. at Romualdez, Speaker Martin Romualdez, no? You are not, both of you are not exempted from the accountability. Kung naiintindihan nyo yung word na accountability, pero isipin mo, nangyari sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr., should maging accountable siya, di ba? Dito naman, nangyari sa House ni Speaker Martin Romualdez, also, kailangan niya maging accountable. Pero anong nangyayari? Nagmamaang-maangan, naguhugas kamay, at kung ano-ano ang ika na lang ginagawa just to cover up, no, the issue. Katulad ngayon, mga kabayan, no, itong issue ngayon kay Romualdez, ganito. Ito naman mga congressman. Todo ang pagtatanggol, todo po ang pagtatakip. Todo ang pagtatakip dito kay Speaker Martin Romualdez. So that is one na nakikita po natin na possible na cover up po nila yan just to divert, no, the issue, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin, i-comment nyo na lang po. At eto na,
Eto, pakinggan po natin tong video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po, kapapasok lang. Uda sa Senado, napalayas. Majority bumaliktad. Soto kick out, Cayetano papalit na. Nako, eto pakinggan po natin to mula po sa latest Headline PH. Kung na merong sapat na boto na itong si Alan Peter Cayetano para si Attorney Harry Roque, Senate President. Yung mga kasama niya sa Kongreso ay nagdesisyon na bumoto na kay Alan Peter Cayetano kasi nagiging napakasama ng reputasyon ngayon ng Senado. Nangyayari ngayon sa liderato ni Tito Sen at sa pamumuno ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, parang nagiging rubber stamp lang ng Malacanang ang Senado, no? Pag-usapan natin itong Senado. Well, nakita nyo na po kung gaano kaimportante ang Senado. Dahil po mga individual na senador ay hinalal ng buong bayan, meron silang tinatawag na national mandate at ang tingin nila halos kapareho lang sila ng mandato ng presidente, no? Kasi lahat sila ay hinalal ng taong bayan at large. At dahil dyan, hindi naman sila nahihiyang manindigan. Maski na ang kanilang mga posisyon ay kontra sa presidente. Yan po talagang tradisyon ng Senado. Sila ay independyente dahil ang kanilang mandato ay galing sa buong Pilipinas, no? At nakita naman natin na bagamat kontrolado ng Marcos Jr. ang gobyerno, no, naninindigan ng mga senador, lalong-lalo na dito sa investigasyon na nakita natin pagdating sa maanumalyang mga flood control projects. Nakita natin kung paano pangalawang hearing pa lang ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nga ni Senator Marcoleta linabas ng katotohanan na ang nasa likod ng mga anomalyang mga proyektong yan ay walang iba kundi si Mr. Espeker, Tambaluslos at yung kanyang Robin na si sidekick Zaldico, no? At yan naman po sinabi na ni Inday Sara before, no, na ang budget talaga ng Pilipinas kontrolado lang ng dalawang tao, no, ni Tambaluslos at si Zaldico. Yan yung sinabi niya na talagang pati dun sa mga school building program, pinalitan lang nila kung ano yung gusto nila, no, at walang magawa yung ahensya na siya namang dumaan sa proseso, nagsumite ng mga proyekto para sa NEP, yung pangtaon ng sinasabi ng budget ng presidente, at yun ay nabaliwala. Pero nakita rin natin kung paano rin ma-impluwensya ng presidente ang Senado. Dahil ang mga senador, lahat yan ay nagnanais na maging presidente. Nakita natin na kung paano nila gagamitin yung mga ambisyon ng gaya ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson para maging presidente or vice president sa mga darating na panahon. At nakita natin kung paano na maneuver ng presidente na tanggalin si Senator Cheese at si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Correct. Bagamat sila independyente, ang impluensya naman ng presidente, alam niya na lahat ng senador gusto maging presidente sa pangangakuan. At dahil na pangakuan, gagalaw at gagalaw naman mga nakuha ng presidente para matanggal sa pwesto yung mga senador na naging independyente sa presidente. At sa tingin ko, lahat naman tayo naniniwala na si Tito Soto at si Ping Lacson ngayon ay gumagalaw para sa presidente. Bakit ba unang-una pababayaan nila na mawala sa poder ng Senado yung Hernandez na nagsasabi nga na involve ang mga mambabatas sa lagayan, no? Kasi nga tumawag si Speaker. The Speaker called mga karibo natin at nag-request mga kabayan na kung pwede doon muna sa House of Representatives itong si Bryce Hernandez, pero hindi po. Kasi maaaring pwedeng ibigay ni Soto, pero syempre nakakahiya naman sa ibang mga senador, di ba? Matapos syempre nakakahiya po sa mga sa Blue Ribbon Committee members and the chairman na agad-agad ibigay sa, syempre mahihiya yun upo lang tapos nag-request agad si speaker na ilagay sa House of Representatives. Wag muna. Pero pagbibigyan kita, parang ganun parang ganun ang nangyari. Pero teka lang, speaker, pagbibigyan kita, hindi ko lang ilalagay dyan muna sa House of Representatives, lagay muna natin sa PNP Custodial Center. Then maybe nabuking agad, no? Yan. Ang plano ni Lacson, pag mag-hearing ulit, hindi na ilalagay sa PNP Custodial, dyan na sa Senado. Nagkakahiyaan lang po mga kabayan, no?
dahilan kung bakit kinuha ng Kamara de Representante itong Hernandez, dahil daw baka patayin siya ng mga senador na idadawit pa niya. Pero siyempre, ang mga senador naman, naniniwala talaga na isa sa pinaka-guilty itong Hernandez Neto, kaya kinakailangan talaga hawakan ng Senado. Of course, alam niya kung sino pa yung ibang mga may pagkakasala, pero at the same time, importante na malaman talaga kung sino pang dapat idawit at mapanagot. No? At nakita rin natin na pagdating dun sa issue ng immunity ng Diskaya, alam nyo, hindi naman dapat nagsalita ng Diskaya kung hindi sila pinangakuan ng immunity. Sino ba naman yung gusto na voluntary mong magkakaroon ka ng criminal liability, alam mo namang panghabang buhay na pagkakakulong ang parusa dyan. Natural, nagsalita lang ang mga Diskaya nung inimplicate nila si Speaker at saka si Zaldico dahil pinangakuan sila ng testimonial immunity na dahil nga sa pagpapalit ng liderato, naglaon na parang bula. At ngayon, sinabihan na sila ni Tito Soto na hindi sila po pwede maging state witness, hindi sila po pwede magkaroon ng immunity. So ganyan ka-importante ang liderato ng Senado. Kaya naman nagagalak ako na mga ugong-ugong na merong sapat na boto na itong si Alan Peter Cayetano para maging susunod na Senate President. Sa tingin ko, yung mga kasama niya sa Kongreso ay nagdesisyon na bumoto na kay Alan Peter Cayetano kasi nagiging napakasama ng reputasyon ngayon ng Senado. Ang parang nangyayari ngayon sa liderato ni Tito Sen at Correct. Pamumuno ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, parang nagiging rubber stamp ng malaki ng senador. At siyempre, ayaw ng mga ibang senador na bumoto kay Tito Sen na madawit sa ganyang persepsyon na sunod-sunuran lang sa presidente sa panahon ng panawagan ng bayan ngayon ay pananagutan dahil nga dito sa mga dinamo na salapi na dapat sana ay pinakinabangan ng bayan. So, yan naman po ang epekto ng public perception. No? Kapag ang tingin ng publiko sunod-sunuran lang ang mga politiko, pati mga senador sa presidente, sa panahon na kinakailangan manindigan ng Senado, talaga namang babatikusin sila ng publiko. At bagamat sinasabi ng marami na hindi ka namang mamamatay sa mga naririnig mo sa social media, siyempre kung politiko ka, inaapektuhan ka pa rin. Yan mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat na po ba nga palitan itong si Tito Sen, si Senate President Tito Soto III, no, ng bagong Senate President? Kung sakasakaling si Senator Alan Peter Cayetano po ang magiging Senate President, ay okay din po ba sa inyo? Or mas okay kung ang magiging Senate President ay si Senator Rodante Marcoleta? Diba? Para ayos na. Yeah. Solve ang lahat na problema na ito kapag si Senator Rodante Marcoleta po ang maging Senate President. Ayan mga kawan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.